Hi guys, so for today's video, I'm gonna teach you on how to wrap a single bouquet using 1/2 wrapper only. And as what you can see, what I'm gonna do is I'm gonna divide the 1/2 wrapper into 3 parts. And yung yung center part niya, yun yung i-cut natin ng 1/2 crosswise. Tapos yung left, i-cut natin ulit siya ng 1/2 crosswise, but this time, i-divide natin siya into 4 parts. So, after nung crosswise, palengthwise siya. And yan, 1, 2, 3, 4. And yung other part naman, 1/2 crosswise ulit. And yung first is yung may edge, kasi gold edge yung gamit natin. Cut natin siya into lengthwise. And then yung isa is pa-crosswise. So, parang magiging mas pahaba siya. And yan. Lagay muna tayo ang ginagawa ko po pala is inakat ko pa yung edge, yung half nung stick kasi pwede pa siyang magamit. For example, yung mga wreath natin for undas. Tapos yan, nilagyan ko na siya ng snow mesh. Yun. Tapos lagay tayo ng styro kasi mas easy mag-wrap ng bouquet kapag may styro. And yan, recycled styro lang siya. So yun, pinantay ko muna yung edge kasi yan yung para mas maganda siyang tingnan dun sa bouquet. Tapos, pag-V natin siya. As you can see, lagyan natin ng tape para mas secure. And, i-fold natin siya. Tapos, yung paglagay dyan, guys, ipa-fold mo yung gilid para hindi siya paloob yung wrapper. So, yan. Pa-V. And then, yung dalawang edge, parang iaano mo lang siya na parang magpantay yung both edges niya. So, may gold lining pa rin siya. So, yun. Nakita nyo na tinupi ko siya para hindi siya paloob yung pagkaset ng wrapper. Tapos yung kabila naman, yan, panoorin nyo muna. Tapos, kung may time kayo guys, habang nanonood, i-visit nyo yung page ko, Chris Crafts Naga sa Facebook. Nag-ship po tayo nationwide through JNT and shoulder ng buyer yung shipping fee. Itong starting price ng ating bouquet with mesh, with mesh na siya, with butterfly, 89 pesos lang po. And, yan lang. Tapos, kuha tayo ng tape. Kung napansin nyo rin, tag-single tape lang yung nilagay ko, diba, magkabilaan. Tapos, i-secure na lang natin siya after para hindi masyadong magastos sa tape na dikit ng dikit. Tapos, after nung first and second layer, nung pag-wrap sa likod, ilalagay muna natin yung sa gitna niya. And para po dito, kasi nga 1/2 wrapper lang yung ginamit natin, hindi tayo gagamit ng raffles. Ang gagawin natin is parang yung dalawang mahabang, yung last natin na parang kinat, yun yung gagamitin natin para matakpan lang yung ilalim. And actually, pwede rin kayong maglagay dito ng yung Japanese wrapper ba yun? Japanese paper. Yung kasi nag-order kasi sa T-Box. Nag-order ako sa T-Box tapos mali yung dumating. Yung dumating is parang, alam mo yung nilalagay sa sapatos. So, yun. Pwede naman siyang gamitin pero hindi ko siya ginamit dito. Yan lang, tinakpan lang natin yung unahan ng wrapper at ang ginamit natin lahat yung may mga gold lining, okay? Kung napansin nyo din. Basta mapapansin nyo. Wala na ako masabi guys. Sorry na. Hindi ako sanay mag-voiceover ng ganito. Ang hawak kasi, 6 minutes. Ayan. Tapos yung last na ilagay natin is yung may edge pa rin siya na gold. Na yung parang kanto, yung corner, yun yung pang sa huli. Tapos, yan. Panoorin nyo na lang, guys. Hindi kasi kaya mag-voiceover. Basta napakita ko sa inyo kung paano yung pag-cut. Yun yung important to, no? 1/2 wrapper lang siya. At yan. At meron pa nga siyang sobra, diba? Guys, wala akong masabi. At yung walang gold edge, yun na yung gagamit natin na pang cover dun sa hawakan, dun sa handle ng bouquet natin. Actually, pwede kayong maglagay dito ng karton. Pero sa mga single bouquet ko talaga na ganito, hindi na ako naglalagay ng karton. Tapos yun din, para kung conscious kayo sa likod. Pero maganda naman yung likod niyan eh. Pinakita ko lang din sa video na yung natira, pwede pa siyang magamit.
At yan, buo na ang ating single bouquet. Lalagyan natin siya ng mesh para naman gumandang tingnan. Maganda na rin naman na siya, no? Pero lang may added aesthetic something dun sa bouquet natin. Lagyan natin siya ng mesh. Tapos, i-cut lang natin siyang pantay-pantay. Oh, pantay-pantay talaga yung pag... Kuha tayo ng maliit lang na ribbon. 1/8 ribbon ata ito. Ginamit ko dito. Tapos, siya yung parang hindi na natin nalagyan ng tape yung mesh. Yun na yung gagamitin natin pang gakod. Bicol term. Pang bugkos. Pang tali. Oo, pang tali. Sorry guys, Bicolana kasi ako. So, yan. And, lalagyan na lang natin siya ng ribbon. Ito yung fishtail na ribbon. And, kung gusto niyo ng tutorial kung paano ko ginagawa yung ribbon using hands only, mag-comment kayo. Mag-comment kayo kung gusto niyo. Or mag-comment kayo. Yun lang. Wala lang ako masabi. Basta mag-comment kayo kung gusto niyo. Pero may ginawa na ako nito dating tutorial. Dito rin sa TikTok ko. Pero konti lang yung views. Tapos ayan, i-ano lang natin yung edge niyan kasi, sorry, pasensya sa aso. Kaya ayoko talaga nag-voice over. Hindi ko na ginamit yung glue gun kasi sayang naman yung kuryente para ididikit lang natin. And, charan! Lagay tayo ng butterfly para cute-cute lang. And, tapos na siya. Lagyan natin ng nanotape.